Aton pakikimang raw, aton Chief of Police iton Bongtong Canavid, Police Lieutenant Yula Marie Tagaduar para iton political situation iton aton Bongtong ngan sugad man iton peace and order situation kung ano man gud iton natatabo iton aton Bongtong. So patapon ko aton nga generally peaceful po ito na aton Bongtuhan Canavid. Tika itong Canavid Municipal Police Station, iniyo kuya pong Moscosa, nagsisiring ayaw niyo ngalimti pag subscribe, like, and follow ito na aton Facebook and YouTube channel Kasubonghan Istihanon. Og sugad man para ito na aton 24 oras nga musikahan, entertainment, public service announcement, mga news, ikang itong nabong itong Canavid, Provincia Sinaran Samar, ngan Region 8. Aton na online radio nga HTTP is :/969fm canavid.com. I-double click lang niyo para itong makasunod ka mo ini ha Google o pindot tala itong play button. Yan, mababatian na niyo ang aton online radio. 24 oras ini, ano? Itong mga nagsusubaybay, ito naton mga panitabo, tikang linya Eastern Samar, Laminagoda, tikang ito na Bongtong Canavid. Balikon ko ito naton online radio, ang HTTP is :/969fm canavid.com. Ini Kuya Bong Moscosa ay nagahatag in maupay nga oras ha aton nga tanan. Mga kasubong, binisita nato nitong istasyon Han Canavid Municipal Police Station nga kunin magiging kahampang nato niya na. Itong aton mahiyong-hiyong ngan gwapita nga Chief of Police itong Canavid Municipal Police Station, Police Lieutenant Yula Marie Tagaduar. Para initon aton na programa nga Community in Action, itong kasubong online radio. Ayaw lang niyo kalimti ito na pag-alin susunod itong mga programa natin ha digital online station ang HTTP is :/969fm canavid.com. Kan sugad man makikita gyapon ini niyo ha aton na YouTube ngan Facebook page ngan profile ang Kasubong Han Istihanon. Padayon nato nini ginaalin susunod itong mga issue nga nakakaapekto aton atong komunidad hinin na aton programa nga Community in Action ha Kasubong Han Istihanon. Magandang umaga po ma'am. Kumusta po yung punta muna tayo dun sa peace and order situation po ng bayan ng Canavid po. Magandang umaga po sir, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Unang-una sa lahat, ako po si Police Lieutenant Yula Marie Tagaduar, ang officer in charge po dito sa Canavid Municipal Police Station. And when it comes naman po sa ating peace and order situation po dito sa ating bayan, ang ating bayan is generally peaceful naman and with low incidents or mga manageable naman po yung mga nangyayari dito. Of course, yung police natin with the collaboration naman sa ating mga barangay officials, tanod, kaya na-strengthen namin yung fight namin against criminality dito. And of course, everyday naman, nakikita naman po dito sa ating bayan, may police visibility tayo pag umaga and paggabi, may mobile patrol. At the same time, off-plan bakal sita po namin sa mga videokihan natin. And foot patrol and sa beat patrol natin. Kaya isa ito sa mga malaking factor bakit yung natin dito, yung incidents natin ay pababa lang. At the same time, generally peaceful po yung ating dito sa municipality. Ma'am, kumusta naman po yung implementation po ngayong katapusan po ng buwan doon sa
province-wide implementation po ng SACLEO, may mga accomplishment po ba tayo na ginawa ng ating kapulisan? Okay, during sa clay operations po namin, no, so dito sa simultaneous and provincial wide. So dito naman sa Canavid, yung namin dito is nakahuli po kami. We arrested a personality with a case of PD 705. And at the same time, from the last days, we have a incident regarding may nag-report po dito, robbery sa isang bahay yan sa Barangay 7. And with the swift action of police dito sa Canavid, we conducted a entrapment operation. Kasi yun din yung gusto ng complainant o ng biktima natin. Ipagtulungan dito sa police para ma-entrap ng suspect. And other than that, yun po yung arrested natin sa PD 705. And lahat naman po ng mga natin dito, nare-respondihan naman po ng maayos. Okay ma'am, congratulations po na mga kapulisan po natin na action agad po dahil sa pangungulo nyo po at pangunguna nyo po na resolve kaagad yung kaso po dito. Ganon din po yung pagkikipagtulungan po ng komunidad. Yes po, sir. Malaki po yung tiwala ng komunidad sa ating kapulisan. Yes, Kaya kaagad nai-report yung mga katulad na insidente. Congratulations po ma'am. Thank you po, sir. Mapunta naman po tayo doon sa mga activity ngayon. Yung political situation po. Ano po yung mga pwede natin bigay na kaalaman sa ating mga nakikinig at sa mga nanonood tungkol po doon sa political situation po ng bayan ng Canavid? Regarding naman po sa ating political situation dito, sir, may mga running candidates tayo for mayor, 3, and for vice mayor, 2. Sa SB naman po, 21. And as of now, generally peaceful and kakaumpisa lang din ng ating campaign period nung last March 28. So as of now, wala naman tayong mga reports dito na regarding mga election related incidents. So as of now, okay naman po dito yung political situation po natin. At the same time, yung sa peace and order po natin. Ma'am, balita po namin na medyo nag-uumpisa na po yung barangay campaign ng mga kandidato po natin. Kumusta naman po? May mga nakatalaga po ba tayong mga kapulisan doon sa mga politiko na magkakandak ng meeting sa mga barangay para panatili po natin yung katahimikan doon sa mga meeting po nila? Of course, sir, on the side of the PNP, trabaho po talaga namin dito yung public safety natin. No? So, every time na, for example, there will be a political rally sa mga barangay or dyan sa G-Park, so we are obliged na maglagay po ng security dyan. Pero as for the peace and order and public safety po dito sa ating bayan. Pero pag sinasabi nating security detail, ang police po ay bawal po talaga doon. Okay. So, bawal po yung mga police po natin na sumama doon sa mga politiko? Yung para sa sinasabing seguridad. close in talaga. Yung nasa close in. Yung close in. Pero pag may mga rally sa mga barangay, dito sa station, ang police natin ay kailangan, part po ng trabaho namin na i-secure yung area. Kasi anything naman na untoward incident para po ito yung maiwasan natin. Yung mga kapulisan po natin, mga uniform at saka ng uniform? Yes po. Yung sa uniform personnel po natin. So, ma'am, pag pinag-usapan naman po natin yung tungkol sa mga meeting ng mga politiko. Ano po yung dapat gawin ng mga politiko para
malaman nyo naman po na may meeting sa isang barangay o sa isang lugar, magko-coordinate po ba sila dito or kayo na po ang magpupunta doon sa mga politiko? Sir, regarding naman po dyan, no, open naman po yung station natin 24/7. And we have also a hotline number, and every time naman po na, for example, kung may rally tayo, may campaign rally tayo dun sa G-Park, i-copy furnish naman po tayo dito ng LGU for the mayor's permit. And at the same time, mas maganda po sir na Mag-coordinate sa inyo. makapag-coordinate po sir, para at least alam namin kung saan mga barangay yung schedule nila, para tayo makapagtalaga ng police dito na at least sumama doon at ma-secure yung area for security purposes po ng ating public po. So, sa atin pa, yung mga politiko na ito, yung sino yung tumatakbo ka mayor at yung mga representative nila makipag-ugnayan po sa inyo. Yes, sir. Para padating sa barangay o anong lugar, saan lugar na mag-rally sila, may naman bumisita doon ng mga kapulisan para Yes, mapanatili po yung katahimikan. Yes po, sir. Okay. So, klarado po yan naman. Okay, para itong mga politiko na ito. May mga pagbisita po ba tayo sa mga bahay po nila, yung mga pulis po natin? At baka may mga nakatago sila doon na gusto nilang itago na mga tulad ng mga private armed groups o ano pa man. Actually po, one of the activities din po ng PNP po sa amin dito sa station, inisa-isa po namin bisitahin po yung mga natin po, yung mga running candidates natin. So, tinatanong natin, kinakamusta natin kung if may mga threats sa mga buhay nila, kung okay pa ba yung yung status nila as a running candidate. So far, ang feedback naman maganda, okay naman, and wala namang na-record dito na merong threat na nangyayari sa buhay nila. So sa kabuuan po, nanatili po tayong tahimik ang bayan po ng Canavid. Yes po sir, as of now, yun po yun sir. Tahimik po yung bayan ng Canavid. Mapunta naman po tayo ma'am doon sa mga pagtalaga ng mga security personnel ng mga private. Yes sir. Sino-sino po ba yung pwede magdala ng baril during campaign period po? Yung pwede pong magdala ng baril during campaign period po is itong may sinasabi kasi tayo sir yung license to possess and own firearms natin, no? So during campaign period or election period, bawal na ito. Only if that you are exempted by the COMELEC. Okay? So kung kasama ka dun sa exemption ng COMELEC, and sino-sino po yung mga ito. So, kasama po dito yung PNP natin, and at the same time po yung Armed Forces of the Philippines. So inline naman po ito sa trabaho nila. Kasi we are also deputized with COMELEC. Okay. So, ano po yung dapat gawin po ng komunidad kung sakali may nakita sila doon na sumasama sa isang politiko na may sokbit o dalang baril na hindi naman ito deputized ng COMELEC? Okay po sir. Sa lahat po sir na makakita, ay sila ay maaaring mag-report po dito sa station po natin, tumawag. So andyan naman po yung hotline number natin. Meron din po tayong Facebook page. And itong mga magre-report, they will treat as confidential naman po. Private. Ma'am, pwede ba natin maigbigay yung hotline na kaugop hotline number at saka yung Facebook page ng Canavid? Yes po sir. Police? So yung kaugop hotline po natin is 0917-684-2468 po. Yung Facebook page po ng Canavid Police po? Ang official naman po na Facebook page po namin dito ay yung Canavid Police. So yan po yung pwedeng i-text at saka i-private message ng isang residente.
Yes po sir, and we will treat them as, of course, confidential. Pero of course, itong mga, ano nito, yung mga information na bibigay nila is of course, kailangan rin to on the part din namin sa PNP for security purposes ay i-validate din po ito na. Okay, so klarado pa no para pag may mga nakita ng mga presidente na may sukbit o dalang baril or mga pagpinaghinalaang baril na kasama ng mga politiko at pinagbabawal naman ito, pwede diretso. Yes, Ethics. sir. Kasi of course sir, tinitingnan natin dito yung seguridad po ng ating mga residente dito at yung kapayapaan din dito sa ating bayan. So, mas maganda po sir na pag may makita sila, ay talagang magsabi po sila sa amin dito sa pulis po. So, ano po yung maliban po doon sa mga pinagbabawal na pagdala ng baril at mga itak or mga balisong? Opo, sir. Punta naman tayo ma'am doon sa mga campaign materials. Ano po yung, kasi parang nagkaroon tayo yata ng Operation Backlash bago mag-umpisa yung formal na campaign na period. Ano po yung mga pinagbabawal doon? Yes sir, no? So, kami naman po sa police, last February 11 po, and nitong March 28, umagang-umaga kasi start din po ng campaign period natin. No? So, in coordination po, spearheaded ng ating COMELEC. So, kasama din yung AFP natin. So, nag-conduct din kami dito ng Operation Backlash. So, itong mga posters na nakalagay sa public place natin na hindi dun sumusunod sa parameters ni COMELEC ay tinanggal po. Pero during Oplan Backlash, sir, yung purpose or yung pinakamin din ng police doon na trabaho is security purposes din po. To secure the area. Pero bawal po kami, na kami po yung magbabaklas. Si COMELEC po yung may authority po na magbaklas. So kami lang mag-security lang po for the purpose din para sa ng activity, kapayapaan ng activity na. Okay ma'am, may dagdag pa kasi ako, may naalala pa ko doon sa programa namin sa Tacloban during the talakayan with regional office po ng COMELEC tungkol po doon sa baka sakali magkaroon ng vote buying na ito ay sabi ng COMELEC bawal ito at makipag-ugnayan po sa pulisya. Ano po yung mga dapat gawin ng mga residente po natin kung sakali may mga tinatawag na vote buying or mga hikayat na iboto in return ng isang bagay o anuman para sa isang kandidato? Yes po sir, no. So, meron tayong committee on kontrabigay. Spearheaded din po ni COMELEC to, of course, yung mga members niya, si PNP, si AFP, and other sectors po dito sa ating community, the DepEd. Yan. So, magkakaroon ng committee. At the same time, if during election natin or before, during election, may sinasabi tayong vote buying, no? Vote selling, no? Yung kailangan po kasi natin dito, sir, may magko-complain dapat dito sa station or mag-i-info, magbibigay ng impormasyon na may nagaganap na vote buying and vote selling. So, of course, si PNP naman po magkakandak ng surveillance and to validate the said information. And as to filing of a case, kailangan po natin ng complainant na masasabi ito si seller, ito si yung natin, yung buyer, yung bumili. So kailangan po yung sir, no, para establish natin yung facts and to mag-file ng kaso. As to naman sir, yung sa nagsabi, for example, mag-witness. So siya naman ay pinipresume or the prosecution is to give leeway sa kanya is may exempt na siya sa kaso
kung, for example, mag-witness siya, to stand as witness. Kasi makikita natin, ma'am, pwede naman through GCash, through PMaya, or other form of electronic payment Yes po, sir. na may mga nakatalaga po ba tayo dito na magmumonitor ng mga ganon? On the side of course, sir, syempre online na tayo, no? May PayMaya, kahit gaya nga sabi niyo, may PayMaya, may GCash. So, kailangan po, sir, on the, i-allege natin na through online transaction. And by doing that, of course, isa din sa ginagawa po ng natin, ng Regional Anti-Cybercrime Group. Nagpapatrolya din yan sila sa kahanginan sa ating to weather yan sa mga activities na gano'n. So, for example, inallege po dun sa through GCash or ay ating ipapadala yung mga evidence sa RAPO. So ang kailangan lang po natin na koordinasyon ng mga residente sa ating Yes po, kapulisan. sir. Kailangan lang makipag-cooperate sila. Yun lang sir yung kailangan natin. Okay. So, ma'am, may panghuling mensahe po tayo para sa ating mga nakikinig ng Kasugbong Radio ng Canavid po. Yes sir, sa mga lahat po ng tagapakinig ng Kasugbong Radio Canavid, for the information din po ng lahat, may tinatawag rin tayong money ban. Mhm. So, Okay. pag sinabi nating money ban, 2 days before election, bawal ang magdala ng pera exceeding 500,000 pesos po, sir. So, may exemption po dyan. Yung mga cashier natin at disbursing officer. As long as it is in line with their job. Pero, pag nahuli, ayun sir, Confiscated. confiscated, sir, we have to investigate, of course. And sa darating na election, sir, kami naman po dito sa Police Canavid, wala kaming ibang hiling kundi yung kapayapaan at kaayusan during election. Kaya kami ay humihingi ng tulong at kooperasyon po ng ating bayan at ng ating komunidad na if ever may mga information kayo o kailangang iparating po sa ating kapulisan, ay huwag pong mag-atubili na mag-contact sa amin pwede po through our hotline, no? Ulitin ko po, yung aming number is 0917-684-2468 or sa ating Facebook page naman po, Canavid Police. So, yun lang po, sir. Magandang umaga po sa inyo, sa ating mga listener, at God bless po sa ating lahat. And we are hoping for a peaceful election. Ma'am, ano po yung mga activity po ng kapulisan po natin in preparation po sa darating na election? Yes po, sir, no? We have a set of activities. And yung mga natapos na po natin nung last month po, nagkaroon po na tayo ng Unity Walk, Interfaith Prayer Rally, Solidarity Pact Signing, Integrity Pledge, Solidarity Pledge, and Covenant Signing po to, no? So, ito is to foster naman po for a peaceful election between our, sa mga tatakbong kandidato po. And, of course, we are conducting also Municipal Joint Security Council meeting, yung MGSCC natin. And dito, napag-uusapan kung anong preparation on municipal level, preparations regarding sa election. And last March 26, 2025 naman po, no, dito rin sa Canavid hineld po yung ating Provincial Joint Security Council meeting. Of course, dito rin with the presence of our provincial COMELEC and provincial directors sa PNP, of course with our counterparts, the AFP, BFP, PCG. So last March 26, nag-meeting po kami together po sa lahat ng COPs po ng buong province, no, to foster a
peaceful election at mapag-usapan din yung ano. So as of now, yung municipality po ng Canavid and as well as the buong Eastern Samar, we are on the green category po. So generally peaceful and no election-related areas of concern. So, ayun. Okay, may mga plano pa po ba tayo doon sa briefing or constant na pakikipag-usap sa mga politiko po? Okay. We will naman sir, visit again all mga running candidates natin, kakamustahin natin sila, baka mamaya may threat na sa buhay nila. And we are of course coordinating with the sa ating mga community dito, sa mga barangay officials natin, kakamustahin natin kung ano yung ating situation po dito regarding this coming election. Okay. Mga kasubong, amo aton pakikimang raw aton Chief of Police iton Bongtong Canavid, Police Lieutenant Yula Marie Tagaduara, para iton political situation iton aton Bongtong, ngan sugad man iton peace and order situation, kung ano man kung ito natatabo iton aton Bongtong. So patapon ko aton nga generally peaceful po ito na aton Bongtuhan Canavid. Tika itong Canavid Municipal Police Station, iniyo kuya pong Moscosa, nagsisiring ayaw niyo ngalimti pag subscribe, like, and follow ito na aton Facebook and YouTube channel, Kasubonghan Istihanon. Og sugad man, para ito na aton 24 oras nga musikahan, entertainment, public service announcement, nga mga news, ikang ito na bong itong Canavid, Provincia Sinaran Samar, ngan Region 8. Aton na online radio nga HTTP is :/969fmcanavid.com. I-double click lang niyo para ito na makasunod ka mo ini ha Google o pindot tala ito na play button. Yan, mababatian na niyo ang aton online radio. 24 oras ini, Itong mga nagsusubaybay, ito naton mga panitabo, tikang linya Eastern Samar, Labinagod, tikang ito na Bongtong Canavid. Balikon ko ito naton online radio, ang HTTP is :/969fmcanavid.com. Ini ko yung Moscosa ay nagahagag in maupay nga oras ha aton nga tanan.